Hi guys, so for today's video, papunta nga ako ng Baguio nitong mga time nga na to at kasama ko yung mga dati kong nakatrabaho sa Japan. So ito, plano na namin to 2 weeks ago pa. Mga around 7:30 nga, ang daming ang tao nga dito. Yun pa lang sana yung time na maliligo nga ulit ako. Para nga mag-prepare at si Gerald lang din naman kasi yung kasama ko nga ngayon. Yun nga lang, putol-putol nga yung pag-prepare ko kasi nga ang daming tao. Kapag merong lalabas, meron na namang papasok. Hindi ko din naman pati maiwan si Gerald ng ganito nga kabisi sa dining area. Sabi ko nga sa kanya, tatapusin ko muna nga yung mga customer namin ngayon na nagdadatingan. Puro rice meal pa naman yung mga in-order nga nila at chicken biryani nga. Sabi ko nga kay Gerald, buti nga at andito pa nga ako bago nga siya ma-huge wave. Yung mga customer ko nga na kumain nga ng chicken biryani, followers ko nga siya. Sabi ko nga wrong timing kasi nga hindi na ako makakapagkwentuhan nga dahil aalis nga ako. So hindi ko nga sila masyadong na-entertain. Alam kong nanonood ka at gusto ko na rin magpasalamat sa effort na pagpunta nga at pagdala nga ng mga kaibigan mo doon sa siya para nga kumain na nga ng chicken biryani. Alas 10 nga ng gabi ang usapan namin na magkikita-kita kami sa May Pasay sa Victory Liner kasi doon kami sasakay. Nag-chat nga ako sa kanila na wait lang kasi nga ang daming ang tao sa shop. Then after nga noon, tinanong ko nga si Gerald kung okay na nga bang umalis ako. Sabi niya okay na daw nga siya. Sa Grab nga sana ako magbubo kaya lang sabi ko nga baka matraffic nga ako kaya nag-angkas na lang ako kasi kapag ka motor at least mas makakadaan nga kahit nga traffic. So yun, tama naman ako ng desisyon dahil 35 minutes nga lang nga na biyahe, nandito na nga ako sa Pasay. So yun nga, pagdating nga dito sa Pasay, dito ko nga sila inabutan sa may lounge. Meron nga silang palibreng kape nga dito kasi ang kinuha nga namin na bus, yung Royal Class. Yun nga, kapag nasa lounge ka pa lang at nag-aantay nga ng biyahe, pwede ka nga magkape. Yun, kasama na nga yun sa inclusion na binayaran nga namin. First time ko rin nga makakasakay ng Royal Class na bus kasi hindi naman ako pala punta nga ng Baguio. At ito din kasi yung first time na makakapunta nga ako ng Baguio na hindi nga nagmamadali. Dati kasi nakapag side trip na nga ako ng Baguio pero pagkagaling nga namin ng Mount Ulap yun. Nakakatuwa nga tong Royal Class na bus nga nila kasi meron nga silang pa red carpet. Then pagkapapasok ka na, iaabot nga nila yung free na blanket, pati na rin nga tubig at meron pang kasamang cookies. Pagpasok nga namin, meron ng isang nakasakay and nasa baba nga siya. Pag-akyat nga namin sa taas, hinanap muna namin yung kanya-kanya naming pwesto para mailagay nga yung gamit namin. Yung mga kasama ko nga, sila G, dun naglagay din sila sa baba kasi mga nakamaleta nga sila. Ako hindi na kasi naka-backpack lang naman ako. Dun ko lang nilagay talaga yung mga damit ko kasi minsan nahihirapan din talaga akong magbuhat ng maleta. Tapos kapag uuwi na nga, madami pang ang bit-bit. So yun, gumagamit lang nga ako ng mga suitcase kapag hindi nga magko-commute. Habang nakahiga na nga sila, nag-ikot-ikot muna ako dito sa loob nga ng bus. So itong bus nga na to, napaka-convenient nga niya kasi meron nga siyang sariling CR. Then kapag ka nasa upuan ka na, makakahiga ka pa. Meron ding sariling charger at meron ding wifi. Kaya wala ka na rin talagang hahanapin nga sa bus nga na to. Nung nakakonect na nga ako sa wifi, inilabas ko na rin nga yung blanket ko para ilatag ko na kasi nag-open na rin sila ng aircon. Mga 15 minutes lang din yung itinagal nga namin dito ng pag-aantay bago nga kami umalis. Meron din nga sila ditong cabin crew na kapag aalis na nga meron silang mga ipapaliwanag. Para lang din talaga na sumakay ka ng eroplano. And also free Wi-Fi service available throughout the journey. If you need any assistance, do not. Eksakto nga 11:10 umalis na nga kami at nagsimula na kaming bumiyahe. Ako naman hindi naman ako makatulog kaya nag-check na lang din ako ng possible na pwede nga naming maging guest sa unit hanggang sa inantok na nga lang nga din ako pero hindi rin naman talaga tuloy-tuloy yung pagtulog ko. Dahil gabi nga to, sobrang bilis lang talaga ng biyahe nga namin. Mga 4:10 andito na nga kami sa Baguio. Pagbaba nga namin parang sa Japan kami bumaba kasi sobrang lamig talaga. Sobrang lamig. Dahil nga naka Royal Class nga kami, pwede kaming tumambay sa lounge and yun, nagkape na rin kami dito. Free coffee pa rin to, unlimited nga to hanggang gusto mong uminom nga ng kape. Habang nagkakape nga kami, napag-usapan nga namin na pupunta muna kami ng Burnham Park ng alas 5. Kasi malapit lang yun dito sa terminal ng Victory Liner. Hindi rin naman kasi kami pwedeng tumambay nga dito sa lounge ng maghapon hanggang sa mag-check-in nga kami sa hotel na tutuluyan nga namin. So yung schedule nga ng hotel namin, alas 3 pa nga ng hapon. Kaya ang plano nga, pupunta kami ng Burnham Park, then pupunta nga ng hotel ng alas 7 para iwan naman yung mga gamit namin.
Habang nagkakape nga kami, si Lo naman na mahagi nga ng pasalubong nga niya galing din ng Singapore. Kasi isa nga to sa kasama nga ni Mitch nung nagpunta nga ng Singapore. So yun, meron kasi silang boss na Singaporean at dinala nga sila doon para doon nga magtrabaho. Pero sabi nga nila dito na nga ulit sila magtatrabaho sa Pilipinas. Tutuwa nga ako dyan, napakalang nalagay. Na parang sa Japan din siya. Pero ang sarap niyan. Dito ko lang yung nakain. Yung pinagbibili namin, hindi namin nakain doon. Kasi Lo, ano to? Magnet ba to? Oo, sarap yan. Dahil para sa biryani mo. Singapore. Para sa biryani mo. Pero ang sarap niya kada pieces. Oo nga. Yung isa may salted. Ang parang Hindi ko natikman. sure. Anything. Alaman niya sa Ha? Lamig. Di ba kinukunan mo? Ako, siyempre. Naka-selfie siya. Alam ko nakipokos sa ano? Focus sa... Ay, lamig. Alam mo ginagawa niya, lumalayo siya para bumukha siya mali. Mali. Pag nauna, hindi siya nalaman. Alam mo kung bakit? Naka-jacket kasi ako na doon. Ay, lamig. May ube, may strawberry, may classic. Anong classic? Lahat masarap. Grabe, ang lamig. Yung isa lang yung nagbubuhat ng mga gamit. Baka automatic. Ang lamig. Malamig na yung madam. Ayan o, Wala ka talaga eh. Ikaw ba ito sa likuran? Ako yung sa huli. Ube. Dory, tulog na? Nandun ako, girl. Gising-gising din. Pwede kayong umupo doon muna habang... May hatak-hatak ganito. grabe guys, sobrang lamig dito sa Baguio. Parang ni sigarilyo. Bawal palang manigarilyo dito sa Baguio. Umuusok na dito guys. Sobrang lamig. Wait niyo ako dito. So unang stopover dito kami sa bike. Nasa Burnham Park kami. Ayun sila. Magkakaroon na ng araw sa Baguio. Ayun na, morning na. Oo nga eh. Ito yung sanla. Magbabike nga sana kami sa Burnham Park, kaya lang napakaalangan nga ng oras namin kasi mga alas 7 daw ng umaga may mga nagsusumba daw doon at hindi ba pwedeng gamitin yung mga bike. Kaya nagtaxi na nga kami papunta nga ng hotel nga namin. So yun nga guys, dahil first time ko nga dito sa Baguio at ito lang yung pinaka-focus talaga ng gala ko kaya meron na naman akong maikukwento. So yun nga, dito pala bawal ka palang manigarilyo in public kasi kapag ka nakita ka or nahuli ka, pagmumultahin ka nila ng 1,500. So yun nga, kapag ka maninigarilyo ka or smoker ka, talagang sa bahay ka lang pwede, hindi pwede talaga sa public. Nakakatuwa lang din kasi nga napapatupad nila yung mga ganitong gawain. At medyo mahirap siyang sundin lalo na sa mga smoker. Pero syempre katagalan naman kasi makakasanayan din naman nila na hindi na manigarilyo in public. So yun na nga, nakarating na nga kami dito sa hotel na tutuluyan nga namin and dito nga to sa may Soto Grande. Iniwan na nga namin yung mga gamit namin kasi may pupuntahan naman kami sa John Hay. So yun guys, puputulin ko muna yung ating video for today kasi sobrang haba niya na, hanggang dito na lang po muna and salamat sa panonood. Babush!